Narito na po tayo sa episode 424 ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Martes mga kapuso. Sabi ni Chang Susan, Linet, tinatanong kita, ano bang masakit sa'yo? Wala po Chang, sabi ni Josa, ano to? O kita mo Linet, meron kang sugat. Ang pinagtataka ko lang, kahapon kasi magkaaway kayo ni Doc Carlos, tapos ngayon, okay na kayo. Tapos ngayon may kita ko na lamang na may sugat ka. Josa, Chang, maniwala ho kayo sa akin. Wala po talaga nangyari sa amin masama dahil po hindi naman po kami nag-away ni Carlos. Inaamin ko meron po akong nilinis kanina sa may kwarto ko, meron po akong inaabot doon sa may cabinet. Nabagsakan ho ako ng bagay kaya po nagkasugat po itong kaliwang braso ko. Nagsasabi naman po ako ng totoo, hindi naman po ako magsisinungaling sa inyo. Nasa sa akin na ho ito kung maniniwala ho kayo o hindi. Pero ulitin ko po sa inyo, hindi po ako sinaktan ni Carlos. Nagkakamali ho kayo na inisip. Sige na ho Chang, umupo na ho kayo. Kumain na po kayo. Josa, upo ka na, sige na. O magmerienda ka na. Samantala ito namang si Giselle kinausap si Eric. Eric, pwede ba kita makausap kahit saglit? Meron akong dalang regalo para sa'yo. Pa-thankful ko na rin sa'yo yan sa kapa-welcome gift dahil naging parte ka na ng Apex. At saka aminin ko, pasalamat ko na rin yan sa'yo dahil pinagtanggol mo kagabi kay Justin at naging maayos ang pagpapalaki mo sa kanya, hindi mo siya tinolerate sa ginawa niya sa akin. Okay lang naman yun Giselle, wala yun. Maganda tong regalo mo sa akin, necktie, bagong tie, maraming salamat dito. Eric, meron lang akong papakiusap sa'yo. Magsabi ka naman sa akin kung ano ba yung mga paraan na kailangan kong gawin, tulungan mo ko para lalo akong mapalapit kay Justin, sabi ni Eric. Giselle, nandito na si Justin. Nagawa ko na yung parte ko. Ayoko na makialam pa sa inyo mag-ina. Baka sa akin pa magalit ang anak ko. Basta, ang kailangan mo na lang gawin, maghintay ka at magtiyaga. Soon, babalik rin sa normal ang lahat at matatanggap ka na ng anak mo, sabi ni Giselle. Kailan pa yun? Sobrang tagal pa nun. So umalis na si Eric. Samantala sabi ni Chang Susan, Josa, yung pinabook mong Grab nasaan na, ba't ang tagal? Josa, kinakausap kita, ba't ka nakatulala? Ano, iniisip mo pa rin ba yung nangyari kay Linet? Chang, iniisip ko kasi yung nangyari kay Linet. Hindi naman kasi basta-basta na magkakasugat na lang siya ng ganun. Di ba nga sinabi na nga si Linet, okay lang siya. Alam mo, pinalaki ko yan si Linet, bata pa lang yan. Hindi yan marunong magsinungaling, nagsasabi ang totoo. Kailan ba nagsinungaling sa atin yan? Lahat naman ng ganap niya sa buhay, sinasabi niya. Kaya ikaw, wag ka na mag-iisip pa ng kung ano-ano. Hindi sasaktan ni Carlos si Linet dahil mahal na mahal niya to. Huwag mo na siyang pag-isipan pa na masama dahil mabait si Doc Carlos. Kaya mabuti pa asikasuhin mo na yung pag-book mo ng Grab dahil kung hindi, kapag walang dumating na sasakyan dito at nalit ako sa trabaho, ikaw masasaktan ko, sabi ni Chang Susan. Samantala, mayroong isang lola na nagwawala, nag-hysterika sa loob ng hospital sa may ward. Gustong-gusto nang umuwi. Ang tigas ng ulo, pinagpipilitan siya ni Nurse Biko sa kanong apo. Dumating si Doktora Santos, ano po ba problema? Doktora, nagpupumilit po kasi yung pasyente na umuwi na, sabi ng matanda. Kinakailangan ko magpagamot doon sa albularyo. Ayoko dito, ubusin lang nila ang pera ko. Peperahan lang nila tayo. Alam mo naman na sanay ako magpagamot sa albularyo, hindi dito sa mga doktor na to, sabi ng lola. Makinig kayo sa amin. Madadiagnose kayo ng maigi dito, sabi naman ni Pokwang. Alam mo, Nurse Ning, pangarap ko yan dati yung maging albularyo. Oo, sa mga pelikula, marami ko alam na gawin, no? Apardim, pakardum, sabi niya, no? Nagdadasal-dasal pa eh. Loko-loko talaga ko, comedy eh. Nakaisip tuloy ng paraan si Doktora Annalyn, sabi niya, Lola, meron na po ako alam na paraan. Sige po, meron po ako ipapatingin sa inyo na albularyo, tatawagin po natin kakilala nyo. Sabi ni Pokwang, talaga doktora, sino? Napatingin siya. Sumunod na eksena, dumating na nga si Doktora Santos, sabi niya, Lola, tinawagan na ho namin si albularyo, ading, kaso wala ho siya, umuwi mo pala ng probinsya. Pero meron po siyang nereto sa akin na albularyo, kakilala daw niya, magaling. Sino kaya yun? Sabi ng lola. Eto ho siya bigla nang dumating. Eto na si Pokwang, nagdadasal na, comedy eh. Meron pang panyong berde sa ulo, tapos nakapang-dress pa ng pangbahay eh. Tapos may mga halamang pandala, sabi niya, nararamdaman ko ang sakit mo, nanay. Talaga? Oo, may sakit talaga ako, may nararamdaman ako eh. Malala, nanay. Nangihina yung lakas ko na absorb
Ibang-iba talaga yung energy na bumabalo sa katawan mo, nanay. Pakiramdam ko talaga malala na. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko talaga kayang gamutin ka, nay. Kasi lahat naman talaga ng mga albularyo merong limitasyon, merong kapasidad. Hanggang dito na lamang yung kakayanan ko, nay. Sa pagkakataong to, kinakailangan mo na magpatingin sa doktor. Dahil ang doktor lamang ang makakatingin ng kung ano ba talaga ang kalagayan mo, sabi ng matanda. Hindi ka ba talaga manggagamot sa akin kahit subukan mo pa kahit isang beses lang? Hindi mo na ba talaga kaya? Opo, nay, hindi na ho talaga kaya eh. Sabi ng matanda, o sige, magpapatingin na ako sa doktor, napapayag niya. Samantala, tapos na ang meeting ni Eric at biglang dumating si Justin. Sabi niya, o Justin, naparito ka, ba't may problema ba? Sabi ni Justin, nandito ako para sabihin sa'yo na gusto ko talaga makita si Lolo. Ha, ay nako, ang taong nagpakulong sa akin, pero ngayon nakaratay na. Hindi natin malalaman kung magigising pa ba. Sabi ni Justin, magigising pa ba si Lolo? Well, walang makakapagsabi niyan, pero kung tatanungin mo, alam mo na kung anong sasagot ko. Pinahirapan niya ako dati. Siya ang dahilan kung ba't ako nakulong, pinakulong niya ako. Pero kita mo ngayon, ako, meron na akong posisyon sa sarili niyang ospital. Sabi ni Justin, alam mo naman dad na meron pa akong malambot na nararamdaman kay Lolo. Mahal na mahal ko siya. Gusto kong makasurvive siya. Kasi si Lolo nag-effort na pumunta na Amerika para hanapin ako. Walang siyang pinagkaiba sa mga mabubuting tao. Walang wala sa nanay kong walang ya. Dalang nanay ko, pinabayaan niya ako, hindi niya ako hinanap. Sabi ni Justin. Kaya sabi niya, gusto niya daw talagang bumalik ang Lolo Pepe niya. Gusto niya mahagkan ito at gusto niyang makita pa ito, di ba? Yun talaga hinihiling ni Justin. Mabuti siyang tao eh. Naghihinakit lang naman siya dahil nga kay Giselle nga. Ngayon nagulat sila kasi nga napapayag nga nila yung matanda. Tuwang-tuwa na nga silang lahat. At ganun din yung apo. Great job. Talagang napatingin si Pokwang kay Annalyn at nagawa niya itong gantong palabas. Naloko nila yung matanda, di ba, nauto nila. Sabi ng matanda, sigurado ka? Teka, parang namumukhaan kita. Parang kilala kita, sabi ni Pokwang, tumalikod. Tumagilid, sabi niya, ako po si Mamang Monkey. Mamang Monkey? Ay hindi ho, kachonggo na ho yun eh. Mamang Monkey ang pangalan ko. Ngayon natutunan sila ni Doc Carlos. Doktora Santos, ano to? Ano tong ginagawa mo? Anong ibig sabihin nito? Natakot silang lahat. Naku, napagalitan sila. Nagkulat si Pokwang. Si Annalyn parang walang pakaramdam eh. Parang siya dito eh. Di ba parang manhid na? Dahil nga lagi siyang napapagalitan kaya sanay na siya sa mga ganyan eh. Nandito sila ngayon sa conference room. Doktora Santos, pinapunta kita dito, binigyan kita ng task para gawin mo na maayos ang trabaho mo. Hindi yung puro katarantaduhan ang ginagawa mo. Alam mo, nagpo-provide tayo ng 100% service and care sa mga pasyente. Ngayon sumabat na si Pokwang, sabi niya, Doc Carlos, hindi naman po sa pangingialam ha, mawalang galang na ho. Ginagawa po talaga na maayos si Doktora Santos ang trabaho niya. Siya po ang dahilan kung bakit po napapayag namin yung pasyente. Kung hindi niya po ito nagawa, hindi po yun mangyayari. Paano naman po kayo makakapag-provide ng 100% quality service and care sa mga pasyente kung hindi ho ito mangyayari? Hindi ho niya mapapapayag ang pasyente ng ganun-ganun lang. So parang nasermon na ni Pokwang si Doc Carlos. Kasi may punto si Pokwang kaya hindi na nakipagtalo pa si Doc Carlos. Kaya ang nangyari, umalis na lamang siya. Sabi niya, you may all now leave. Nakatungo lang si Nurse Vico saka si Nurse Ning. Diba? So si Annalyn, nagpasalamat siya kay Pokwang. Sabi niya, maraming salamat po. Sabi ni Pokwang, naku, wala yun. Sabi niya. Ngayon, eto na. Nandito na sila sa may parang pantry yata to. Nagmemerienda sila. Alam mo, Doktora Santos, ang hirap pala ng ginagawa nyo, no? Lagi ka na lamang pinapagalitan niya ni Doc Carlos. Saka, minsan ko na lamang kayong makita doon sa may pantry area. Sabi niya, no? Sabi naman ni Nurse Ning, alam mo, Miss Pokwang, napakahusay mo kaya kanina. Napapayag mo rin yung pasyente. Sabi naman ni Annalyn, maraming salamat po talaga. Sabi naman ni Pokwang, o dahil dyan, magmerienda tayo. Sagot ko, merong malapit na bulaluhan dyan. Sige na. Ngayon sabi naman ni Nurse Ning, kailangan talaga ipaglaban ng mga pasyente. Kagaya na lamang yung sa immersion sa may Japan, kailangan ipaglaban mo yung doktora. Sabi ni Annalyn, yes po, ipaglalaban ko po yun. Nag-cross finger siya, no? Ngayon, nagkasundo nga silang tatlo na magmerienda nga sa may labas. Ayan.
Ngayon eto na, sabi naman ni Annalyn, mamang nalimutan ko po yung cellphone ko, babalikan ko lang po, ah." "Ay naku, sige na, mauna na ako dun, magpa-reserve ako ng 3 para sa atin, ha, sunod ka na lang." Ngayon, nakasalubong niya 'tong lalaki na pasyente, parang merong nilalakad na papeles sa East Ridge. Bigla siyang inatake, nawalan ng malay. Sir, sir, ano ho ba nangyari? Naku, tulong po, tulong. Kailangan ka madala sa ospital." Ay, o nga pala, hospital nga pala 'to, komedyante, eh. Ngayon nakaisip si Pokwang, sabi niya, "Ano nga ba yung tinuro sa akin ni Doktora Santos? ABC. ABC yun, eh. Okay, A, airway." Binuksan niya yung polo. Binuksan niya ng bahagya yung botones. B, ano nga ba tawag sa B? Breathing. I-check ko kung meron siyang hininga. Tapos circulation. Chinek kung merong vital signs. Ngayon dumating na yung mga nurses. Sinakay na siya sa si Doktora Katie. Anong pong nangyari, sabi ni Miss Pokwang? Nadatan ko na lamang siya na inatake, nawalan siya ng malay, pero meron siyang signs. Meron pa naman siyang vital signs, okay pa naman siya. Ngayon nalaman ni Annalyn na na-adapt ni Annalyn yung mga tinuro niya sa kanya, kaya natutuwa si Annalyn. Kaya sabi ni Pokwang, natandaan ko kasi yung mga tinuro mo sa akin, yung mga basic, yung ABC ba yun? Yung airway, breathing, circulation. Yun yung ginawa ko, first aid. Chinik ko yung vital signs niya. Narinig ni Doktora Katie, natuwa. Kaya umalis agad para puntahan si Dr. Carlos. Ngayon sabi ni Pokwang, "Tara na, magmerienda na tayo, alis na tayo." Ngayon pinatawag sila rito sa conference room. Sabi ni Pokwang, "Naku Doc Carlos, kotang-kota na ho ako ngayon, wag niyo na ho sana akong pagalitan. Ang dami na pong nangyari sa akin, dami ko na pong nagawa." Tungkol sa nangyari, Miss Pokwang, dapat kitang bigyan ng parangal dahil 2 tao na ang natulungan mo ngayong araw na to. "Talaga po ba, Doc?" Naku, maraming salamat. Kinikilig si Pokwang, nakipagkamay siya doon sa manager niya, yung babae mataba. "Thank you po, nakakatuwa naman, salamat po. Marami kayong natulungang pasyente." Sabi niya, no? At Miss Pokwang, pwede ba muna kaming maiwan ni na Doktora Santos? "Ay bakit ho ba? Ay, charot lang. Sige na, alis na ako." Ngayon nagpasalamat naman si Annalyn kay Pokwang. "Maraming pong salamat, mamang. Wala yun." Diba talagang okay na. Diba good news to. Nakakatuwa. Talagang nakakatuwang balita to para kay Annalyn kasi na-challenge siya, kasama si Pokwang, diba? Tapos ang ganda rin ng samahan nila. Nagkaroon sila ng band, diba? Nagkapalagayan sila ng loob. Kaya nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Ngayon sabi naman ni Doc Carlos, dahil sa mga nangyari, i-anunsyo ko yung desisyon ko na kung sino ang ipapadala sa International Neurosurgeon Commission sa Japan. Ayan. Nung binanggit na nga ni Doktora Katie, ang isasama ko ay walang iba kung hindi sina Dr. Javier at sina Doktora Santos. Nagulat si Annalyn. Diba? Kaya nakakatuwa kasi talagang victory to para sa kanila. Yung 2 mahuhusay na neurosurgeon ng East Ridge, ipapadala mismo sa Nagoya, Japan. Kaya nakakatuwa, nagulat din si Annalyn, kumbaga na-fulfill niya. Kaya nga sabi nga ni Doktora Katie, "Great job, Doktora Santos." Ibig sabihin nun, okay, nagtagumpay siya sa mission niya. Okay na pala, kaya thankful talaga si Annalyn, napatayo agad siya. Kinongratulate siya ni na Doktora Katie saka ni Doc Carlos. Sabi ni Doc Carlos, "Congratulations, Doktora Santos. Doc Javier, congratulations." So nung pag-alis ni Doc Carlos para bumalik na nga sa trabaho, kilig na kilig talaga si Doktora Katie sa si Annalyn. Tuwang-tuwa siya dahil nga, syempre, sino ba naman ang di matutuwa, nagtagumpay si Annalyn, di ba? So si Dr. Lindon, napangiti na lamang, di ba? Napangiti na lamang siya, parang mga bata nagtatatalon, di ba? At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa araw na to, mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapuso, and God bless us all.